Sisilbing kaibigan nyo, siya si Kuya Jay Morelo. Maka-Diyos at makatao at palagi na nandito. Binabahagi ang pagtulong sa kapwa sa sarili niyang paraan. Jay Morelo laging nandyan, hindi ka iiwanan. Kabahagi sa paglingap sa mga taong naghihirap. Palagi niyong isipin na hindi nag-iisa. Jay Morelo makakasama sa pagtulong sa kapwa. Sa simpleng paraan, palaging nariyan. Jay Morelo, kalingap yan. Maraming salamat mga kalingap, kayo ay laging nariyan. Patuloy na nakasuporta sa lahat ng programa. Kay Kuya Val Santos Matubang at sa lahat ng mga kalingap. Kay Kuya Jay Morelo Vlogs, sa mga solidong kalingap. Sisilbing kaibigan nyo, siya si Kuya Jay Morelo. Maka-Diyos at makatao at palagi na nandito. Binabahagi ang pagtulong sa kapwa sa sarili niyang paraan. Jay Morelo laging nandyan, hindi ka iiwanan. Kabahagi sa paglingap sa mga taong Isang maganda at mapagpalang hapon mga kalingap. Magandang hapon po kina Kuya Val, Ate Edna, and Kalingap Rob, at sa buong team ng Kalingap. Welcome po sa aking pong YouTube channel, Jay Morelo Vlogs po. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking pong YouTube channel, pasubscribe po mga kalingap, mga kaibigan. At pindot na rin po yung all notification bell para updated po kayo sa mga upload videos po natin. At sa hapon pong ito, mga kalingap, andito po ulit tayo sa Barangay Bibito, Lopez, Quezon. At tayo po ay meron pong bibisitahin mga kalingap. At syempre, kasama ulit po natin ang kaibigan po nating Kagawad. Kumustahin po natin. Magandang hapon sa inyo, Kagawad. Kumusta kayo, Kagawad? Lunes po, kumusta po ang ang duty? Ayos, nagsiring mo namin kanina. Kumusta ang maghapon? No? Ayos naman. Lagi naman ayos. Yan, Kagawad, ako po ay muling napapasyal sa inyo pong barangay para bisitahin po yung isa sa mga kabarangay po ninyo, si Ate Maricel at yung kanyang anak. Andito kaya sila? Nandiyan naman na, nandiyan. Andiyan kaya yung anak niya? Nandito ba sa Tabor? Baka nasa school. Nasa school pa. Ay, lingap, intayin po natin si si Jessie at atin siyang kumustahin yung kanya pong pag-aaral. Papasyal dito para kumustahin uli si Jessie. Oo. Jessie nga anak Jessie, ni Ate Maricel, na kung saan talagang kumustahin natin Kagawad. Oo. Nakita ko naman siyang araw ay parang pumasok siya. Pumasok po. Ang galing sa school eh. Ayun, kumbaga ay salamat at hintayin natin baka mamaya ay Kanya nga. dumating na Kasi si Kagawad Domingo. Kagawad, baka meron kayong gustong batiin. Pinabati yung sagunang barangay Bibito sa aming kapitan. Sino At lahat ng mga kagawad. Anong pangalan po ng kapitan natin? Kapitan na Lando Bellancio. Ayun, si kapitan. Sa akin makasama lahat yan. Sa lahat. At kapitan, huwag niyong kalimutan si Mrs. Sa akin nakasama oh. Nasa bahay siya. Ano pangalan ni Mrs. Arlene, ang aming BNS. Ayun. Barangay Nutrition Scholar. Si Mrs. ni Kagawad, nililimutan. Ayan, si Kagawad, masipag po. Kumbaga, nagpasama po ulit ako rito kay Ate Maricel, kay Kagawad Domingo. Salamat Kagawad Salamat din sa inyo. No? Salamat sa pagsama niyo sa akin para kumustahin uli yung mag-ina. Ano po? Maraming salamat sa inyo. Si Kagawad po mga kalingap. Kumusta? Magandang hapon, kumusta po kayo? Tuloy na po ako. Nagsasaing. Marami lalabang ka pa, Ate Maricel. Labang ko na.
Okay lang po, nakapaglaba na ako sa kahapon. Naglabanan kayo kahapon. Po ay dahan-dahan lang naman po. Kamusta ka, Ate Maricel? Okay lang po, sir. At nakabili na rin ako ng ulam. Oo, masarap ng ulam ni Ate Maricel. Kasi nagsasaing na po ako. Ay, nagsasayang. Ilan sinaing niya? Marami po yan kasi pang-almusal na rin. Pang-almusal. Po kayo sa Tawali Ate Maricel ang buhay natin. Ganun pa rin, sir. Pero okay naman po. Kumusta naman yung anak niyo? Pumapasok na siya. Pumapasok na. Pumapasok na po. Ayos na po, sir. Okay na siya. Araw-araw na po siya Araw-araw napasok. Simula pumapasok. po nung umalis kayo dito, nabigyan mo siya. Kailan nga ba pumunta rito? Parang 11 po yata. 11, March 11. Opo, nung 11 po. Ano ba ngayon? Page 17? Lunes. Lunes ngayon. Ibig sabihin nung March 11, pumasok na po siya. Hindi umabsent. Hindi po siya pumasok nun. Di ba pumunta po kayo dito, Oo. nakausap po siya. Kinabukasan pumasok. Opo, pumasok po hanggang ngayon pumapasok. Hanggang po. Friday pumasok. Opo. Saka kahapon. Opo. Ngayon, Opo, Lunes. ngayon po Lunes, pumasok po siya. Pumasok. Kumusta naman yung anak niyo? Anong nakikita niyo po sa kanya? Sabi ko po sa kanya, magsipag ka para maganda makapag-graduate ka naman. Sabi ko sa kanya. Di okay naman po, napasok naman Okay. po siya. Kumbaga ay laging hindi nakakapasok ano. Dahil nga po sa Kawalan. wala po kasi kaming budget ay. Opo, ganun po, sir. Ayun. Antabayan na natin, Ate Maricel, at Opo. makumusta. Kumusta naman daw po yung kanyang pag-aaral? Okay naman po, sir, sabi naman niya. Napasok naman po ay. Kumusta yung mga subject po niya? Yun nga po ang hindi ko po alam. Pero napasok naman, Napasok sir. naman. Oh. Yung Okay maganda naman. doon, napasok. Mhm. Buti nakakapagsaing kayo. Pag nagsasayang, naglalaba nga po ako, sir. Ako lang dito, sir, sa bahay. Pag ako'y, wala po yung anak ko, maghapon lang po ako dito, Maghapon kayo naglalaba. dito. Ganyan, oh. Yes. Ang sabi niyo, yung sinaing ay Pang hanggang umaga na po namin, sir, yung binigay niyo yung bigas ay mayroong pa marami. Tsaka pati sinalin po namin dyan. may lagayan Ayan ba? po, nilagay po Ito namin. yung nakarang bigas, ano? Opo, Ito, yung dito- binigay niyo po, dala po Dito niyo. nilagay niyo? Opo, yan dalawa po. Maganda na Tapos yung may nilagay. natira pa po dito at wala na pong sasalinan. Ayun. Okay naman po. sir. Salamat. Salamat kay Ma'am Eddie Wow. Opo, At salamat kay po. Ma'am Bebri. Mhm. Yan sila po yung nagbigay ng bigas Ayan sa nga inyo po, ni sir. Jessie. At yung pamasahe at baon ni Jessie sa kanyang pagpasok araw-araw. Opo. At ayun, Ate Maricel, antayin natin si si Jessie. Opo. At kumustahin natin. Wala Salamat. pa sa share eh. Nakakapasok na siya, no? Opo. Mabuti Mabuti na po at nakakapasok na siya. salamat po sa inyo. May pamasahe na siya. Opo, no? meron na pong budget siya. Nung mga nakaraan nung mga nakaraang buwan, mas malimit siyang umabsent. Hindi po, pag binibigyan po siya ng anak kong panganay, nakakapasok naman po Nakakapasok siya. Kasi sabi ko, bigyan mo ng pamasahe yung kapatid mo para makapasok. Mm. Nagbibigay naman po, sir. Nagbibigay Pag, naman. pag meron po, pag may sahod na po, pero pag wala, di wala nga po. Absent Absent po. Wala, paano sir. yun? Pag walang budget, paano pagkain nyo? Yun nga po, minsan lumalabas po ako dun sa tiyahin ko sa labasan. Mm. Nung nakaraan po bang unang-una niyo punta, galing po ako doon. Oo. Buti nga po, hindi niyo ako, nabutan niyo po baga ako naglalakad. Oo, naabutan ko naglalakad. Yun, galing po ako doon. Pag pumupunta po ako doon, doon na rin po ako kumakain. Tapos, pagbalik ko po dito, may dala na akong pagkain namin. Malamok na dito. Yun ang inaano ho nyo. Doon na po. Doon na po. Maiba ako, Ate Maricel. Ano po, sir? Ilang taon ka ng single parent? Matagal na rin po. Simula po nung ako'y na-stroke po, yung aking asawa po, iniwan na po rin ako. Di matagal na rin po, mga single parent. Magtatatlong taon pa lang po. Magtatatlong taon. Pero yung sakit ko, sir, maglilimang taon na. Maglilimang taon na. Simula po nung ako nagkasakit, na-stroke po ako, nainiwan po ako ng asawa ko. Ate Maricel, okay lang tanungin ka about sa asawa mo? Okay lang magtanong? Pwede naman po, sir. Pwede po. Yan. Anong trabaho ni Mr. mo dati? Dati po, nasa Saudi. Nasa Saudi. Oo, nasa Saudi po siya dati. Ilang Pero, taon? pero sir, hindi kami dito dati nakatira. Saan nakatira dati? Doon po sa nasirang bahay, yung asawa ko po kasi nung nasa abroad siya, nagpagawa po ako ng bahay, pero hindi po sa aming lupa. Yung lupa po na ngailangan po ng yung may-ari, pinalis po kami kasi syempre kailangan na po ng may-ari ay. Ngayon po, yung bahay, dinadaanan nyo sa amin po yun. Ngayon po, yung aking pinsan po, di wala po kami matirahan. Pero wala na po akong asawa, iniwan na nga po niya ako. Ngayon po, lumipat kami dito, ngayon, sila na po sa amin dito nagpatira at wala na nga po akong asawa. Nung umalis ang asawa mo, wala pa itong bahay? Wala pa po ito. Kaming dalawa na lang po ng anak ko talaga. Siya na nga po ang ano dito
Paku-paku. Ate, pwedeng matanong. Sige. Anong naging dahilan bakit iniwan kayo ni Mr.? Yun nga po, ang hindi ko rin alam, sir. Ayun ko lang. Basta iniwan na niya kami, hindi na niya kami binalikan. Anong paalam sa inyo? Wala po, basta lang. Hindi siya nagpaalam na kung ano, wala lang. Ganun lang po talaga. Basta na lang kayong iniwan, no? Walang sabi-sabi. Wala po. Kaya, tapos ngayon po, sir, hindi ko na alam kung nasan siya. Wala akong balita, sir. Pero nung mga nakaraan, may balita ka sa kanya. Noong una pong bago-bago pa lang, hindi na po siya nasa Saudi. Dito na rin po siya sa Pilipinas. Nakauwi na rin po siya, sir. Nakauwi na rin. Nakauwi na po. Ang alam ko po, ay nasa Pangasinan siya kasi taga Pangasinan po yun. Yung asawa ko. Ayan, doon po siya, alam ko nandun siya sa kanila. Ibig sabihin, ate, wala kang kamalay-malay na bigla na lang siyang umalis. Opo. Hindi na kami niya binalikan. Bali, mga anak mo kompleto kayo rito? 3 yun, anak niyo nun? Opo, Kompleto. kompleto po, opo. Tapos po yung pangalawa ko nga pong dalaga na anak, na babae, binigay ko na po dun sa aking hipag kasi po gusto nga po mag-aaral, di doon na. Kasi nga po, wala pa ako kaming pang ano. Yung aking nga pong anak na panganay lang ay naasahan ko. Pag wala, di sir, wala. Kumusta naman yung anak niyong babae na binigay niyo sa hipag niyo? Wala rin po akong balita doon. Hindi man lang. Hindi kayo Hindi man lang, sir. Pasko, bagong taon. Dati nakiki-online ako dyan sa aking kaibigan. Sinachat ko siya, pinapatawagan ko, hindi man nagre-reply. Hindi man kayo kinukumusta? Hindi ba man lang. Walang pakialam nga, sir. Ilang taon nang di nangungumusta sa iyo? Magdadalawang taon na po siya doon sa Wala kang balita? Wala. Meron naman po. Nandun po nga po sa hipag ko. Hindi, yung kinukumusta ka? 2 taon ka di kinukumusta? Wala, sir. Walang kamusta. Pero okay lang kaya. Kumbaga, bilang isang ina, nakakamiss din naman, Opo, di ba? ginachat ko naman, sir. Hindi naman nagre-reply. Hindi nag-reply. Hindi talaga po. Yung pala, kumbaga ay Wala na. medyo Hirap doble po. sakit. Kaya, pero okay lang, sir. At least alam ko po nandun siya sa aking hipag, yung anak ko. Pasensya na, Ate Maricel, Okay lang po, naging sir. marites ako. Hindi, okay lang po. Mas okay nga po. At least alam niyo. Kumbaga, siyempre, kumbaga ay na-stroke ka na, Opo, na-stroke po ako. tapos iniwan ka pa ng iyong asawa. Hindi ko po alam na ang dahilan. Kung anong dahilan. Basta iniwan na lang po niya kami. Kaya po kami dalawang mag-ina na GC, hirapan na po. Dito po kami. Tapos Pero, nung mga bagyo-bagyo, sir, ang baha pa dito, hanggang hita ko pang tubig dito sa loob ng bahay. Dito, yung binabaha po dito. Dito mismo. Dito po, ay hirap-hirapan ako, papilay-pilay nga po. Yan, tapos yan pong higaan namin, muntik na pong maabutan, kunti na lang po, edi hirapan po kami mag-ina. Kumbaga, ate, wala ka man lamang kaalam-alam, hindi mo alam kung ano ang dahilan, kung bakit umalis ang mister mo. Wala po, hindi na po niya kami binalikan, sir. Pero wala na po siya sa abroad. Nandito na po siya sa Pilipinas. Pero nung una, ate, inaantay mo siyang bumalik. Opo, syempre po, sir. At hindi naman po kami nag-away nun. Wala naman pong dahilan. Hindi naman kami nag-away. Kaya sabi ko, babalik pa yun. Pero hanggang ngayon po, matagal na. Hindi na. Hindi na po ako maasa. Ate Maricel, kung sakaling bumalik yung mister mo ngayon? Hindi na, sir. Wala na po. Hindi, halimbawa kung bumalik, tatanggapin mo? Hindi na po, sir. Tagal na tagal ng panahon, sir. Bakit ko pa siya anhin? Siyempre, nagtiis po kami ng ganitong katagal. Nasa hirap ng ganyan. Gabi-gabi, araw-araw ng hirap. Tapos babalikan niya kami ng ganito. Hindi, halimbawa, bumalik siya. Bumalik siya, tapos humingi ng tawad sa iyo, sa iyong mga anak. Hindi na po. Tatanggapin mo pa rin siya? Hindi na, sir. Okay na po kami buhay namin ng ganito. Kahit lumuhod siya sa iyong harapan? Hindi na po talaga. Dahil natagal na po, sir. Ang tagal na ng panahon na bakit siya pabalik pa sa ngayon. Ay, sa araw-araw na hirap, gabi-gabi na hirap na hindi dinadamis namin mag-ina ng nandito kaming dalawa lang. Wala siya. Di ba, sir? Wala na. Mahirap naman talaga na sitwasyon namin mag-ina. Kumbaga ay naunawaan kita sa bagay niyan. Pero sa isang banda, Ate Maricel, ihanda mo rin ang iyong sarili. Ano? Pagdanan po. Ihanda mo rin ang iyong sarili. Halimbawa, na bigla siyang dumating. Hindi na siguro. Halimbawa lang, kung bigla siyang dumating. Opo, kumbaga ay, siyempre, yung hirap, yung sakit ng kalooban, ay talagang mahirap talaga. Opo. Mahirap po talaga. Pero advice ko lang, Ate Maricel, mahirap man yan kasi naranasan mo yan. Kumbaga ay maging bukas pa rin ang iyong puso sa pagpapatawad. Hindi na siguro, sir. Ayaw ko na talaga. Hindi, humingi siya ng tawad, mapapatawad mo ba siya? Para saan pa, sir? Para siya humingi ng tawad sa amin, mag-ina. Dahil sa tagal na po talaga, sir. Hindi nga niya iniisip, kumakain siguro siya ng okay doon, samantalang kami, dito hindi. Hindi nga po ba? Sabi ko nga, si papang mo nga, sabi ko kayo sa anak ko kay GC, baka kumakain siya ng masarap, tapos tayo dito, wala man lang tayong ulam. Di ba? Hindi man lang kami naaalala, sir. Yun po kasi ang gusto kong mangyari. Hindi man lang niya kami maaalala dito mag-ina.
Tapos ngayon, babalik siya pag ganyan. Kahit Tapos, humingi ng tawad. Hindi na po, tapos yung anak ko po may trabaho na rin. Samantalang dati sir, gusto mag-aral ng panganay ko ng college, wala naman kami, saan po ba kami kukuha ng pagpaaral? Kaya hindi na po siya nag-aral, nagtrabaho na lang po siya sa Manila. Kumbaga ate, kung hindi kayo iniwan ng iyong asawa, malamang ay medyo nakakagaan-gaan. Opo sir, hindi po pati ganito ang sitwasyon namin kasi siyempre po, mahirap akong gumalaw, ay di, naayos pa siguro pati itong bahay namin. Sir, kahit umuulan nga sir, pag kami nagtitis mag-inat, ang piyasan dito ang tubig. Pero ate Maricel, hindi kita pinipilit or na buksan ang iyong puso sa pagpapatawad. Yung sa akin ay ano lang, kumbaga ay advice lang. Opo. Totoo, mahirap magpatawad lalo na kapag kayo sinaktan. Mahirap yun. Matagal na pati sir. Mahirap yun. Pero ang ano ko nga lang ay ipanalangin natin kay Lord na yung sugat at sakit na dulot ng pag-iwan sa inyo ay pagalingin ni Lord. Opo. Yung anong yan, Ate Maricel. Opo, sir. Ate Maricel, pasensya ka na. Okay lang po, sir. Mas maganda nga yun. Okay lang po. Kumbaga, Ate Maricel, kumbaga para mailabas mo rin yung nasa bigat ng iyong Opo, kalooban. okay lang po yan, sir. Siyempre, kapit lang tayo kay Lord. Opo, Kay Lord lang po. tayo kumapit. At nagpapasalamat nga ako, Ate Maricel, na kilala kita, kayong mag-ina. Opo nga, sir. Nagpapasalamat din po ako, sir. Kasi siyempre, wala naman po talaga, sir, sa hirap ng buhay namin mag-ina. Buti na lang po talaga dumating kayo at natulungan niyo po kami. Simpleng pagtulong lang, Ate Maricel. Kumbaga ay, siguro, yun din ang panalangin mo. Tinugon lang ni Lord yung panalangin. Opo, yun po talaga, sir, ang pinapanalangin ko. Tinugon lang ni Lord ang iyong panalangin. At yan, sana dumating na si Jessie nang makumusta natin, Ate Maricel. Yan, Ate Maricel, dalangin ko na ikaw ay patuloy na bigyan ni Lord ng katatagan. Opo, sir. Basta tuloy lang sa hamon ng buhay. Opo. Basta, kumbaga ay hindi biro yung pinagdaanan mo. Opo. Bilang isang asawa, bilang isang ina. Na yung responsibilidad na dapat ay magkatuwang kayo. Yung asawa ko po, sir. Ikaw ay nag-iisa tapos ganyan pa yung sitwasyon, kalagayan mo sa buhay. Ano, Ate Maricel? Opo, sir. Salamat, sir. Pasensya ka na uli, ha? Okay lang po, sir. Mas maganda nga yun, sir. Okay lang po yun. Habang hinihintay ko si Jessie na ipag-marites kita. Okay lang po nga yan. Marites din ako, Ate Maricel. So, ganun, sir. Pero wala ditong ilaw, madilim. Okay lang, yung kandila nga lang, sir. Okay lang. Pinabili ko lang sa bata kanina. Ito lang pong ilaw namin. Pinabili ko nga. Ng kandila lang. Opo, kandila lang po. Oo. Ayun pala. Madilim na dito, sir. Iniwan ka ng iyong asawang, nakakalakad ka? Hindi po. Ay, nakakalakad po, dahan-dahan po. Nakakatayo ka? Opo, nakakatayo. Nakahiga ka, nakakabangon ka mag-isa? Nakakabangon na po ako. Pero nung una pong na-stroke talaga ako, hindi po ako nakakabangon, hindi rin po ako nakakalakad. Ibig sabihin, nung na-stroke ka na andito pa yung mister mo, kasama mo pa? Hindi po siya kasama, nasa abroad po siya. Nasa abroad? Nasa abroad po siya. Wala po siya dito sa Pilipinas. Kumbaga, makakatulong sana, no? Wala po. Wala po kaming kasama. Yung anak ko po talaga si JC, sir, ang nag-aalaga sa akin. Siya po nagpapaligo sa akin, sir. Siya rin po. Yung anak mo nagpapaligo sa Oo, lahat silang tatlo po. Yung panganay ko, yung dalaga ko, lahat po sila nagpapaligo sa akin. Sila po nagpapakain sa akin, sir. Dahil ako po yung nakahiga lang. Kumbaga, inalagaan ka ng mga anak mo. Tinatayo po nila ako, pinapaliguan po nila ako. Sila po. Pala, ano? Tatlo po silang mga anak ko, pati po yung dalaga. Kaso kami dalawa na lang ni JC ngayon. Mabuti nila. Nakakandila na tayo. Opo, namamatay pa. Yung kandila yung ating ilaw. Yan, Ate Maricel, at yun, kumbaga ay mamaya pa yata si Jessie. Opo. Ano po? At nawa po ay tuloy-tuloy po yung kanyang pag-aaral. Opo, sir. Binibigyan siya ng pamasahe. Nasa kanya po. Nasa kanya. Sabi ko siya na magbayad, pero binigyan niya naman niya ako. Oo, kumbaga yan. Kumusta yung kailan yung deadline niya sa Sa 28 po. May bayad na? Wala pa po, sir. Paano yun? Chinat ko na po yung kapatid niya. Sabi niya, sige mama, pagsahod daw po niya. Kaso sabi ko, katapusan pa, di wala pa rin po, hindi po abot. Paano yung pag hindi siya nakabayad? Adi hindi po siguro makakaroon. Ewan ko lang po at sabi ko nga po kakausapin ko yung teacher doon sa opisina. Di makikiusap po ako doon. Okay. Ate, pag ikaw yung sumama sa graduation ng anak mo. Oo. Ikaw yung sumama. Para, talaga, sir, sa bayan? Oo. Para siyempre,
ikaw yung ina, kumbaga ay para ano naman, lalong ma-inspire yung iyong anak Opo. na kasama ka kahit ganyan. Kumbaga ay proud na kung saan makagulat yung iyong anak. Yan, kumbaga, yun ang isa sa problema, ate, Opo. yung pambayad sa school. Opo, sir. Ni, Na JC. saan kaya tayo kukuha nun? Yung anak mo, sigurado, hindi pa sigurado makakapagbigay. Opo, sa katapusan pa po kaya ang sahod niya ay. Katapusan, pumbagay, Matagal-tagal pa rin po. matagal-tagal pa rin. Opo. Ayun, ate Maricel, ikaw magpakatatag ka, Opo, sir. At yun. Pwede ba tayong manalangin? Pray tayo, ate Sige Maricel. Po. Sige po. Baka si Jessie ay nagpa-practice pa. Opo. Ano? Pero hapon na, sir. Sige, mag-pray tayo. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa biyaya ng buhay at kalakasan. Lord, ikaw po ang nakababatid ng laman at puso't isipan ni ate Maricel. Pagpalain mo po siya, ang kanyang mga anak, ang pang-araw-araw nila pong mga buhay. Salamat, Lord, sa biyaya na dumarating sa kanila pong mga buhay. Salamat po sa mga taong ginagamit mong daluyan ng pagpapala. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Po. Yan, ate Maricel. Sige po, sir. At yun, kumbaga ay problema natin. Problema niyong mag-ina ay pambayad sa school, Opo. Yan, ate Maricel, merong nagpapaabot Talaga, na sir. gusto niyang bayaran Sige po. yung ng anak mo. Sa pag-graduation po. Oo. Magkano nga yun? 1.6 po, sir. 1.6. Okay. 1.6. Yan. May nagpapaabot. Kaibigan namin ni na Ma'am Eddie Wow at Ma'am Bebre. Opo. Si Ate Levin naman. Levy po. Ano masasabi mo kay Ate Levin? Salamat po, Ma'am Levy, sa binigay niyo po sa amin na pambayad po ng school ng aking anak para makagraduate po siya. Ate, ito, nabibigay ni Ate Levin. Opo. Ito, 1,000. Thank you, sir. Magkano? 1.6. 1.6 po. 1.6. At iniksak ko na niya, ate, na 2,000. Opo. Ayan. Salamat po, Ma'am, Yung sa binigay niyo. 1.6 Opo. Yung 400 ate, budget mo. Opo. Budgetin na lang ninyo kasi Opo, 1.6 lang naman. May baon naman si Galing naman yan kay Ate Levin. Salamat po, Ma'am Levy. Napanood niya yung interview ko sa iyo, yung vlog ko sa iyo. Opo. Sabi niya sa akin, Pastor, sagutin ko na yung pambayad sa graduation ni Jessie. Opo. Yan. Ate Maricel, pinagpala ka. Salamat Pinagpala po. kayong Salamat po mag-ina. sa inyo. Yan, paabot na lang kay 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 Jessie Jessie. po, Bayaran na bukas. Hindi, ako na lang po, sir, ang pupunta. Pupunta ka. Opo, akong pupunta at gusto ko po makausap yung principal niya. Ay, yung advisor niya, alam po bakit, sir? Nga. Kasi po hindi po siya nakapag-pictorial. Ay, kailangan po niya. Kasi yung babayaran ko pong 1.6, kailangan po niya may ganyan una picture. Ay, hindi po siya nakapag-pictorial. Ay, paano kaya yun? Kaya gusto ko pumunta sa school Pwede niya. yun. Pwede yun. Kaya nga po, sabi nga po nila dito sa mga kamag-anak ko, pwede pa yung cell na pa-picture Kailan yung nag-pictorial? Noong nakaraan po, wala nga po kaming budget. Kailan yun? Noong isang araw pa po, nung matagal-tagal na, Bago ka pumunta rito? hindi ka po nakakapunta. Hindi pa ako nakakapunta. Ay, nakapunta ka po nung unang-una. Unang-una. Nung una lang. Unang-una lang. Pangalawa, yun nagsabi na nga po ako ng pambayad Oo. dito. Pero mag-pictorial po sila. Hindi po siya nakapunta doon. Dahil walang bayad. Opo. Nahuli pala ako nun, Hindi, okay lang po, sir. Oo, pero At ate, sinasabi ko po sa inyo, sir, ganun. mm, Kasi po, package na daw po kasi yung babayaran sa 1.6 kasama po yung frame na ganun. Lahat-lahat na po yun, sir, eh. Abot pa yan, ate. Kaya nga po, kakausapin ko, sir, yung advisor niya. Punta ka bukas. Pupunta talaga ako, sir, Ayan, para sige. mabayaran ko na to. Ayan, Oo, tama-tama. pupunta po talaga ako. Ano yan, pwede siyang ihabol dun sa Kakausapin ko photographer. po yung advisor. Oo. Bukas, Ayan. sir. Abot pa yan. Tama-tama, Martes pa naman bukas, sir. Oo. Ayan, ate Maricel. Opo. At Salamat, maraming sir. salamat. Hindi ko na-intense si Jessie. Opo, Madilim na. hapon na po, madilim na, sir. Hapon na. Opo. Ayan, muli maraming salamat siyempre kay Ma'am Eddie Wow, Ma'am Bebre, at ngayon kay Ate Levin Salamat po, sa ma'am. pambayad niya. Pambayad School ni po. Jessie sa school sa Para kanyang sa graduation. At syempre maraming salamat sa Team Kalingap, kay Kuya Bal, Ate Kalingap Rob. At salamat din kina Kagawad, ikaw ay nakilala namin. Opo. Paano ate? Sige po, Okay, sir, tuloy salamat. na. Maraming salamat at Opo. kumusta na lang kay Kay Jessie po. Jessie. Naloobin ni Lord, isang araw ay makapasyal uli rito. Kaya ako Salamat po, pumunta sir, ha. para dalhin yan
pambayad sa school. Ano? Bukas po, sir, pupunta talaga ako ng school. Pumunta ka para ibayaran na. Bayaran ko po. Sige ate, Sige maraming po, sir, salamat na. salamat po. At God bless po sa iyo. Sige. Yan mga kalingap, at hindi pa rin po dumating yung anak ni ate Maricel at baka meron pang ginagawa sa school. Oh, madilim pala rito. Wala ka palang ilaw dito, ano? Paano yung pag kandila lang talaga? Tapos yung paano ingkay-ingkay ka pa. Ay nako, buhay. Pero kapit lang kay Lord, Ate Maricel ha. Ate, tuloy na ako ha. Maraming salamat po. Ate Levin, thank you. Ma'am Eddie Wow, Ma'am Bebpre, maraming salamat. And shout out po sa lahat mga kalingap, na Kuya Bal, Ate at Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Sa mga kasama natin dito sa Lopez Landing Pad, kay Kalingap Lydia, Billions Flag, and Kalingap Jubal. Pa-support po, maging Shirley Morelo Vlogs. Ang mga ambassador deputies sa bawat landing pad, pa-support po mga kalingap. Yan, shout out kina Tita Inday PB, Ate Doldo Mundon. Magandang gabi po sa inyo. Kina Ma'am MBHR. At sa lahat po ng mga nagiging channel of blessing, maraming salamat po mga kalingap. Mabuhay po ang Team Kalingap. Tayo na po. Uwi na tayo. Ayan mga kalingap, maraming salamat. Gidabi na kami ni Kagawad. At salamat po ng marami. Tayo na po mga kalingap. God bless po. Mabuhay ang Team Kalingap.